nagsagawa ng inauguration at blessing ceremony sa pinakauna. Regional Rehabilitation Center for Youth Girls ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitio Baha-Baha, Barangay Tayud, Consolacion, Cebu ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 20, 2025. Dinaluhan ang nasabing kaganapan ng mga malalaking opisyal ng ahensya ng gobyerno katulad na lang ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama sila Committee on Family Courts and Juvenile Concerns Vice Chairperson Associate Justice Geraldine Fiel Macaraig at ni DSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs Elaine Fallarcuna. Dinaluhan din ito ng mga lokal na opisyal na sila DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco, Father Eugenio Docoy Jr. SVD, Consolacion Municipal Mayor Teresa Nani Aligado at si outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kang Secretary Gatchalian, isinaysay nito na ang nasabing pasilidad ay bahagi ng mandato ng ahensya sa pag-promote ng restorative justice sa mga children in conflict with the law, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang pinakaunang klase ng pasilidad sa buong bansa, partikular na sa mga kababaihan dahilan na may malaking maiaambag ito sa mga kabataan. Ang nasabing pasilidad ay mayroong mga dormitories, therapy rooms, activity areas, at iba pang mga specialized services. Ang nabanggit na inisyatiba ay nagbibigay halaga sa pangako ng gobyerno sa isang gender-responsive, rights-based at children-centered approach sa rehabilitasyon. So itong pasilidad na to, tulad na nasabi ko, is a first of its kind na Regional Rehabilitation Center for Girls. Kasi marami nayo para sa kalalakihan o para sa mga lalaking CICL o yung mga batang nasa conflict sa batas. Pero noon kasi nung unang panahon, mas marami yun yung mga lalaki na bata na nakakagawa ng krimen na minor de edad. Pero may mga datos kami na pinapakita na may mangilan-ngilan din ng mga babae at ang pinakamasakit, dahil walang ganitong pasilidad sa buong bansa, hinahalo natin yung mga kabataan na gumawa ng krimen sa mga biktima. So hindi tama yon. At ngayon ay excited kami kasi natuloy na yung pangarap ng ating Pangulo na pangalawang pagkakataon para sa lahat ng mga kabataan, kahit na yung mga minor de edad na nasasangkot sa mga krimen. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!